Magandang tanghali po. Oras na para sa maiinit na balita. Mainit na balita, mismong ang korte ang naghain ng not guilty plea para kay dating Senador Bong Revilla matapos siyang tumangging maghain ng tugon. Ito ay para sa kaso niyang malversation of public funds kaugnay sa halos 93 million pesos na ghost umanong flood control project sa Pandi, Bulacan. Live mula sa Sandigan Bayan, may ulat on the spot si Maki Pulido. Maki! Matapos ang 3 beses na pag-reschedule sa arraignment ni dating Senator Bong Revilla, ay nabasahan na siya ng sakdal sa kasong malversation sa Sandigan Bayan 3rd Division. Kasabay niya si Juanito Mendoza, siya yung dating opisyal ng DPWH Bulacan 1st District Engineering Office Finance Section. Tumangging maghain ng tugon si Revilla para sa kasong may kaugnayan sa umano'y Ghost Flood Control Project sa Pandi, Bulacan. Kaya ang korte na ang nagpasok ng not guilty plea para sa kanya. Naghain naman ng not guilty plea si Mendoza. Nabasahan na ng sakdal ang ibang mga akusado sa mga nagdaang pagdinig ng korte. Pagkatapos ng arraignment, sinabi ng abogado ni Revilla na maghahain sila ng petition for bail. Naantala itong arraignment ni Revilla dahil sa mga inihain niyang moisyon sa korte. Ngayong araw sa resolusyon ng 3rd Division, pinayagan nito ang moisyon ni Revilla at Juanito Mendoza na leave of court to file motion for reconsideration and motion for reinvestigation before the Ombudsman. Ang ibig sabihin daw nito, pinayagan ng korte si Revilla na hingin sa Office of the Ombudsman na muling imbestigahan ang kasong isinampa laban sa kanya. Kasabay nito, inatasan ng korte ang Office of the Ombudsman na resolbahin ang motion ni Revilla sa loob ng 60 days. Pero giit ng korte, hindi nito maapektuhan ang paggulong sa kaso ng malversation. Katunayan, nakatakda na ang pre-trial ng kasong malversation laban kay Revilla sa March 6. Connie? Maraming salamat, Maki Pulido. Hulikam sa Mandaluyong ang pagtangay ng 6 na lalaki sa pera, cellphone at alahas ng mga customer at tauhan ng isang restaurant. Ang pang-hold up, kita sa live stream ng isa sa mga biktima. Balita natin ni Bea Pinlac, exclusive. Naglalaro ng billiards ang mga lalaking yan sa isang restaurant sa Barangay Mauway, Mandaluyong. Maya-maya, biglang pumasok ang 6 na lalaking nakasuot ng helmet at nagdeklara ng hold up. Nanutok ng baril ang ilan sa kanila. Wala pang 5 minuto, tinangay na ng mga hold-upper ang mga cellphone, cash at alahas ng mga player at tauhan ng restaurant. Tinatayang nasa 200,000 pesos ang halaga ng mga ninakaw. Ang krimen, nakuhanan habang naka-livestream ang isa sa mga manlalaro. Every time na meron po siyang laban, inilalive niya po yung kanyang laban. Doon po naman nagkataon na nahagip yung mga suspect doon sa kanyang mismong pag-live. Malaking tulong po yun, ma'am, dahil doon sa loob ng restaurant, bagamat wala pong CCTV. Nagsagawa ng dragnet operations ang pulisya. Bago ang krimen, napag-alamang ilang beses munang dumaan ang 6 na lalaki na sakay ng 3 motorsiklo sa harap ng restaurant hanggang sa sama-sama na silang pumarada sa gilid ng kalsada at pumasok sa restaurant para mang-hold up. Tukoy na ng pulisya ang 2 sa 6 na suspect. Nalaman namin na itong mga suspect, sa 2 suspect po ay may mga previous record na at may mga standing warrant of arrest na may kaugnayan din po sa iba't ibang kaso. Particular robbery and illegal drugs. Sa aming pag-iimbestiga, mga taga-Taguig po itong mga suspect natin na dumayo lang dito at ng hold up. Kasulukuyan nagtatago na po itong mga to. Patuloy na tinutugis ang mga suspect na mahaharap sa reklamong robbery. Aalamin din kung lisensyado ang mga baril na ginamit sa krimen. Sinusubukan pa namin kuhanan ng panig ang restaurant. Bea Pinlac, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Isinailalim ngayon sa General Flood Advisory o babala sa posibleng pagbaha ang ilang panig ng Luzon.
Ayon po sa Pag-asa, kabilang dyan ang Region 3 o Central Luzon at Calabarzon o Region 4A. Easterlies ngayon ang nakakaapekto at posibleng magpaulan dito sa Metro Manila at ilang bahagi ng bansa. Hanging amihan naman sa extreme northern Luzon, habang shear line sa eastern section ng northern Luzon. Base po sa rainfall forecast ng Metro Weather, uulanin sa mga susunod na oras ang malaking bahagi ng northern Luzon at ilang panig ng southern Luzon, eastern Visayas at Mindanao. Mababa naman ang tsansa ng ulan sa Metro Manila. Naitala ngayong Lunes ang 16.9 degrees Celsius na minimum temperature sa La Trinidad, Benguet, habang 23.5 degrees Celsius naman dito sa Quezon City. Ito ang GMA Regional TV News. Mainit na balita mula sa Luzon, hatid ng GMA Regional TV. Patay ang isang guro na dati ring beauty pageant finalist matapos barilin ng riding in tandem sa San Manuel, Isabela. Chris, natukoy na ba yung mga salarin? Connie, inaalam pa ang pagkakakilanlan ng mga salarin. Base sa investigasyon ng pulisya, kakasundo lang noon ni Luliet Jane Ramillo de Guzman sa 3 anak ng barilin sa harap ng kanilang bahay sa barangay Kabaritan. Nagtamo ng tama ng bala sa mukha at iba pang bahagi ng katawan ng biktima. Ligtas naman ang kanyang mga anak. Ang mga salarin nakatakas. Inaalam na ng pulisya ang motibo pati na ang kalibre ng baril na ginamit sa krimen. Hinahanap pa rin ng mga otoridad ang biyuda ng isang dating kapitan sa barangay Balibago sa Angeles, Pampanga. Sa pagsusuri ng CCTV sa bahay ni Maria Teresa Mamak, may narinig na tila isang sigaw bandang alas 7:30 ng gabi noong February 12. Ayon sa pamilya Mamak, bandang ganong oras din nang huling makita ang driver ng kanilang pamilya. Sabi naman ng Angeles Police, huling namataan ng biyuda bago mag-alas 9 ng gabi noon ding February 12, sakay ng kanyang puting sasakyan papunta sa bayan ng Mabalacat. Kwento ng isa sa mga anak ng nawawala, natagpuang abandonado ang sasakyan sa plaza ng bayan ng Magalang. Nang inspeksyonin ang bahay ni Mamak, may mga nakitang bakas ng dugo sa pader, washing machine, gripo at wheelbarrow. Nag-alok ng 200,000 pesos na pabuya sa makapagsasabi kung nasaan si Mamak. Patuloy ang investigasyon. Abiso po, may oil price hike ngayong linggo. Sa anunsyo ng ilang oil companies, 1 peso and 20 centavos ang itataas bukas ng presyo ng kada litro ng gasolina. 60 centavos naman para sa diesel. May dagdag presyo rin na 60 centavos sa kerosene ng ilang kumpanya. Kasunod ng taas presyo na yan, tinatayang mahigit 51 pesos hanggang halos 78 pesos na ang kada litro ng gasolina sa Metro Manila. Halos 49 pesos hanggang halos 69 pesos naman ang diesel, habang mahigit 76 pesos hanggang halos 98 pesos ang kerosene. Ayon sa Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy, ang oil price hike ay bunsod ng geopolitical tensions sa Iran. Biglang lumipat ng linya ang tuk-tuk o tricycle na yan sa bahagi ng Pasay noong February 7. Tapos nasagi ang isang motorsiklo at natumbang 2 nitong sakay. Sa halip na tumigil, nagdire-diretso lang ang tricycle. Hinabol siya ng motoristang may kuha ng action cam footage. Habang hinahabol, ilang linya rin ang nilipatan ng tricycle hanggang makarating siya sa service road. Maya-maya bumalik siya sa highway at nag-counterflow. Lumiko ang tricycle at dumaan sa mas maliit na kalsada. Kalaunay, naharang ang tricycle at kinumpronta ng mga humahabol na rider. Arestado ang tricycle driver na mahaharap sa patong-patong na reklamo. Ayon sa pulisya, nagkaayos na ang panig ng driver at ang sakay ng motorsiklong kanyang nabangga na sugatan. I-impound ng kanyang tricycle dahil wala raw itong prangkisa. Wala siyang pahayag. Pasintabi po sa mga kumakain, may natagpo ang pira-pirasong bahagi ng katawan ng tao sa Binondo, Maynila. Nakasilid po ang mga ito sa drum. Balitang hatid ni EJ Gomez. Nagulantang ang mga residente sa May Delpan Bridge, Barangay 286 sa Binondo, Maynila, pasado alas 9 kagabi nang tumambad sa kanila ang chinop-chop na katawan ng isang lalaki. Ang biktima nakabalot ng plastik na isinilid sa isang drum.
May mga bote rin ng red sauce o paste sa loob ng drum. Ayon sa barangay, isang binatilyong nangangalakal ang unang nakakita sa biktima. Ipinatapon daw sa kanya ang drum ng isang lalaking sakay ng utility van. Ang drum, isinakay daw ng binatilyo sa kanyang kariton na itinulak niya pababa ng Delpan Bridge at doon nadiskubre ang laman nito. Yung isang kalakal boys po na pinagtapunan ng isang mama na binayaran siya ng 300, kinuha niya po kasi akala po niya kalakal yun. Ngayon po, binaba niya doon sa dulo para itapon kasi alam niya kalakal, basura. Ngayon, yung pagbukas niya, nagulat siya. Patay pala. Chap-chap na po na pala. Nagulat na lang po kami, nasa drum po yung tao. Ay, puro putol-putol po yung katawan na chap-chap po, natakot po. Ngayon lang po kasi ako nakakita ng ganyang tano na ginawa sa tao. Kinordon ng mga tauhan ng Manila Police District ang lugar. Sa inisyal na pagsusuri ng mga otoridad, may lubid sa putol na mga braso ng biktima. May bagas din ang pagkakatali sa kanya mga paa. Ang drum na pinaglagyan ng chinop-chop na katawan ng biktima may nakaprint na label. May manufacturing date na November 20, 2025, expiry date na May 20, 2026, pangalan ng manufacturer at origin na mula sa Indonesia. Inaalam pa ng mga otoridad ang pagkakakilanlan ng biktima. Kung sino man po ang nakakaalam ng victim, magbigay alam po lang sa barangay namin at sa kapulisan po. EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. 57 ang bagong bilang ng mga nasawi sa paglubog ng MV Tricia Kirsten sa Basilan nitong Enero. Kahapon kasi 3 pang bangkay ang na-recover ng technical divers ng Philippine Coast Guard sa dagat malapit sa Baluk-Baluk Island. Nagpapatuloy pa ang diving operation sa lugar. Sa ulat ng Philippine Coast Guard, 22 pa ang nawawala habang halos 300 ang nakaligtas. Sabi ng Department of Transportation nitong isang linggo, overloading at overcapacity ang posibleng dahilan ng paglubog ng naturang ro-ro vessel. Happy Monday mga mare at pare at Dance Universe! Mag-ingay! Di-reveal na ang 4 na celebrity dance stars ng Stars on the Floor Season 2. Ang kapuso leading man na si Rocco Nacino. Ang heir to dance royalty, si Paul Salas. Former member ng girl group na si Sugar Mercado. At ang Asian idol na si Shanti. Next episode, malalaman kung sino ang isa pang kalahok na isang award-winning actress. Hindi rin nagpahuli ang 5 P-pop dance stars na nagpakitang gilas kasama ang kani-kanilang group. Subaybayan ang Stars on the Floor Season 2, 7:15 p.m. tuwing Sunday sa GMA. Sugatan ang isang rider sa Antipolo, Rizal matapos sumalpok sa kasabay na van. Bukod sa hindi niya pagmamayari ang ginamit na motor, lasing pa umano ang rider. Balitang hatid ni EJ Gomez. Humambalang sa kalsada ang lalaking ito matapos maaksidente sakay ng kanyang motorsiklo sa bahagi ng sumulong highway sa Barangay Santa Cruz, Antipolo City pasado alas 10 kagabi. Sumalpok ang motorsiklo sa kasabay na van. Pagdating namin, nandun siya sa may tabi ng motor niya. Nakatihaya. Tapos yung motor niya, totally wasak yung unahan. Tapos ayun, kalat yung mga debris ng mga ng motor at saka yung sa van. Duguan yung muka. Tapos may tama siya banda rito sa noo. Binigyan ng pangunang lunas ang 28 anyos na rider saka isinugod sa ospital. Wala siyang pahayag. Ayon sa 61 anyos na van driver, pauwi na siya nang mangyari ang insidente. Papasok daw siya ng gate ng kanilang subdivision nang bigla siyang banggain ng motorsiklo. Sobrang bilis. Nakasignal light ako, pakaliwa. Bigla akong binangga nung nakamotor. Halatang lasing. Ayon sa barangay, walang mga side mirror ang motorsiklo. Ang rider, wala rin daw suot na helmet. Pagdating doon, ma'am, ng OPSS, inihingi sa kanya yung ORCR at saka yung license, wala siya may provide. Yung motor hindi sa kanya, hiniram lang. Pag lapit namin, amoy alak yung driver ng motor.
Nakumpirma ng mga otoridad na hindi pagmamay-ari ng rider ang ginamit na motorsiklo nang dumating sa police station. Ang tunay na may-ari nito bitbit ang ORCR ng motor. Nakatakdang mag-usap ang dalawang panig ukol sa reklamong isasampa laban sa rider. Posible siyang maharap sa reklamong reckless imprudence resulting in damage to property. EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mainit na balita, niyanig ng magnitude 4.8 na lindol ang Ilocos Sur. Natunto ng PHIVOLCS ang epicenter ng pagyanig, mahigit 50 kilometro timog kanluran ng bayan ng San Esteban, bandang alas 9:30 ngayong umaga. Naramdaman ang intensity 4 sa bayan ng Bantay at sa Vigan, Ilocos Sur. Ilan pang lugar sa nasabing probinsya ang nakaramdam ng intensity 3 at 2. Intensity 2 din sa Balawan, Bangar, Bawang, Caba, City of San Fernando, Santol at Supiden sa La Union. Intensity 1 naman sa Aringay, La Union din. Pinaalerto ang mga residente sa mga posibleng aftershock. Hulikam sa Bawang, La Union. Nasalpok ng paparating na van ng pickup na nakaparada sa gilid ng kalsada. Humambalang ang van na sinalpok naman ng kasunod na motorsiklo. Sa lakas ng impact, umabante ang pickup at tumama sa isa pang motor. Sugatan ng driver ng pickup at ang rider ng motorsiklong sumalpok sa van. Ayon sa van driver, nakaidlip siya habang nagmamaneho. Ayon sa pulisya, nagkayos na ang mga sangkot sa insidente. Paspasan na raw ang isinasagawang rehabilitasyon ng DPWH sa Maharlika Highway bilang paghahanda sa Holy Week. Update po tayo sa ulat on the spot ni Joseph Morong. Joseph? Yes, Connie, pinamamadali nga ni DPWH Secretary Vince Dizon yung pagtatanggal ng mga obstruction o harang sa kahabaan ng Maharlika Highway para sa darating na Semana Santa. Itong inanusyo ni Dizon para raw hindi na kailangang isara pa ang Maharlika Highway sa darating na Holy Week. Bukod sa pagtatanggal ng mga obstruction ay iniutusin ni Dizon ang pansamantalang pagtatapal at pagpapatag ng mga sira-sirang bahagi ng Maharlika Highway hanggang katapusan ng Marso. Nitong nakaraang buwan ay ininspeksyon ni Dizon ang Maharlika Highway sa Quezon, Bicol at Samar. Pagkatapos naman ng Holy Week, Connie, ay sisimulan na ang bidding para sa long-term o pang mas matagalan na rehabilitasyon ng Maharlika Highway. Sa Hunyo o Hulyo ngayong taon, target ng DPWH na simulan ang long-term na rehabilitasyon ng naturang highway. Ayon kay Dizon, ilan sa mga may pinakamalalang bahagi ng Maharlika ay makikita sa Region 4A sa bahagi ng Quezon, sa Bicol, Camarines Sur at Southern Leyte. Narito ang pahayag ni Secretary Dizon. Hihingi lang ako ng paumanhin sa mga kababayan nating gumagamit ng Maharlika Highway ngayon. Kasi talagang full blast tayo nagre-repair sa Maharlika ngayon. Lalo-lalo na sa Quezon, sa Bicol, sa Samar. Connie, para naman sa mga nasa Metro Manila, sa Hulyo ay inaasang matatapos ang Phase 1 ng rehabilitasyon ng EDSA. Ito yung mula sa Taft hanggang sa Orense. Ayon kay Dizon ay magkakaroon daw ito ng mas magandang mga sidewalk. Kanina rin ay inanunsyo ni Dizon ang promotion ng ilang mga district engineer at assistant district engineers. Ang ilan sa kanila ay tumagal na ng dekada pero ngayon lamang na-promote dahil ayon sa kanila ay hinihingan sila dati ng mga endorsement galing sa mga politiko. Ang gusto ngayong mangyari ni Dizon ay meritocracy o maipromote ang isang taga-DPWH dahil sa mga magagandang nagawa nito. Connie? Maraming salamat, Joseph Morong. Ito ang GMA Regional TV News. May init na balita sa Visayas at Mindanao hatid ng GMA Regional TV. Pinagbabaril ang dalawang sakay ng motorsiklo sa Bacolod City. Cecil, sino bang bumaril sa kanila? Rafi, hindi pa nakikilala ang salarin na patuloy pang tinutugis. Base sa investigasyon, walang nakirinig na may nagpaputok ng baril. Natagpuan na lang daw ang mga biktima na nakahandusay sa kalsada. Dinala sila sa ospital pero pumanaw ang isa sa kanila. Kritikal naman ang lagay ng isa pa. Inaalam pa ang motibo sa krimen ayon sa pulisya. May record ng pagnanakaw ang dalawang biktima. Patuloy pa ang investigasyon sa insidente, kabilang ang pagkalap ng mga CCTV footage sa lugar.
Isang sundalo naman ang patay sa engkwentro sa Bayawan Negros Oriental kahapon ng umaga. Nagkaengkwentro ang Philippine Army at mga miyembro umano ng New People's Army. Bukod sa nasawi, may sugatan ding sundalo sa insidente. Hindi pa tukoy kung may casualty sa kabilang panig. Ayon kay 302nd Infantry Brigade Commander Brigadier General Jason Pumawan, nagsasagawa sila ng combat operation noon nang paulanan bigla sila ng bala. Wala naman anyang nadamay na sibilyan sa engkwentro. Chill to the Bones ang teaser ng GMA Pictures na horror film na Huwag Kang Titingin. Patikim pa lang pero mapapabaliktad ka na sa takot. Bida riyan sina Sofia Pablo, Allen Ansay at Shuve Etrata. Pati ang iba pang PBB alums na sina Kira Ballinger, Michael Sager, Charlie Fleming, Marco Massa at Josh Ford. Tampok din sa horror movie ang Sparkle Stars na sina Sean Lucas at Anthony Constantino. Mapapanood ang Huwag Kang Titingin soon. Samantala, sunog ang gumising sa mga residente sa Barangay 32 sa Caloocan kanina pong madaling araw. Nasa 20 pamilya ang apektado. Balitang hatid ni James Agustin. Nilamon na nangangalit na apoy ang magkakadikit na bahay sa Barangay 32 Caloocan City mag-alauna ng madaling araw kanina. May punto pang may maririnig na pagsabog. Itinaas ang sunog sa unang alarma. Nasa 36 na fire truck ang rumisponde sa lugar. Ang ibang bumbero kailangang pumeso sa bubong para malapit ang makapagbuga ng tubig. Napula ang sunog matapos ang halos 50 minuto. Isa sa mga nasunugan ng pamilya ni Artemio, imahe ng Santo Niño at ilang damit lang ang nadala nila sa bilis ng pangyayari. Bigla na lang kami tumakbo nung nasa kabilang ilog na yung sunog. Malaki na. Paggising namin medyo malaki na. Tapos wala, taranta eh. Ginising ko lahat ng mga kamag-anak ko para lahat na nangungupahan doon sa pinigising para makalabas lahat. Wala namang naisalbang gamit ang pamilya ni Edwin. Nagtamo siya ng paso sa kaliwang kamay. Nagising na lang po ako, yung usok, maano sa ventilador. Kaya ang ginawa ko, ginising ko yung magina ko. Buti naman nakaligtas. Buti nagising ako. Ayon sa mga taga-barangay, mahigit 10 bahay ang nasunog. Apektado ang nasa 20 pamilya. Meron naman tayo ditong parang temporary, meron kami diyang half na temporary. Tapos yung ilalim ng barangay namin. Pero kung kukulangin tayo talaga, yung basketball court natin is available. Inalam pa ng Bureau of Fire Protection ng sanhi ng apoy at kabuuang halaga ng pinsala sa ari-arian. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nag-advance na sa round of 32 ng Dubai Tennis Championships si Pinay tennis star Alex Ayala. Sa debut match ni Alex, nakaharap niya si Hailey Baptiste ng Amerika. Panalo si Alex sa unang set sa score na 6-4. Una namang nakapunto sa second set si Hailey pero kinailangan niya mag-withdraw sa laban dahil sa kanyang injury. Makakatapat ni Alex sa susunod na round si Jasmine Paolini ng Italy. Umani ng iba't ibang opinyon sa mga magulang ang isinusulong ng Department of Education na pagpapatupad ng trimestral system sa mga pampublikong paaralan sa susunod na pasukan. Balitang hatid ni Bea Pinlac. Simula pa lang ang fourth quarter sa paaralan ng grade 6 student na si Crystalline. Pero sa dami ng ginagawa niya sa academics at extracurricular activities, ngayon pa lang, kinakapos na raw siya sa pahinga. Medyo na-stress din po kasi po, fourth quarter po medyo lang minsan-minsan lang po merong pahinga. Tsaka po pinagsasabay po yung mga sport namin tsaka mga activities po sa isang araw. Kaya po pagod po kami. Kaya kung si Crystalline ang tatanungin, okay sa kanya ang plano ng DepEd na magpatupad ng trimestral system sa mga pampublikong paaralan simula sa susunod na school year. Sa plano ng DepEd, wala raw mababago sa petsa ng pasok sa mga paaralan. 201 school days pa rin mula Hunyo hanggang Marso. Hahatiin lang ito sa 3 bahagi base sa panukala ng DepEd.
Kasi napansin namin, parang ang daming ginagawa sa short period of time and walang oras, parang nagko-compete yung mga activities nila. So dun sa trimester, meron tayong oras para sa lahat mga aktibidades nila. And meaning there's an opening time. Each trimester will be about 50 to 61 days. Wala raw babaguhin sa curriculum at subjects, pero babawasan daw ang mga aktibidad na umaagaw sa aktwal na pagtuturo ng leksyon na ayon sa pinakahuling EDCOM review ay tulad ng pagdalo sa National Schools Press Conference, palarong pambansa at National Festival of Talents. Tapos iiwasan na natin yung masyadong magpa-participate sa mga during that time, dapat ang focus talaga is academic. Overburden yung teachers, there's too many activities, there's too many missed days, too many overlapping activities during the school year. Sabi ng DepEd, nakonsulta na nila ang iba't ibang stakeholder tungkol dito. Approve din sa plano ng DepEd ang ilang magulang na nakausap namin. Siyempre, pabor kami, magulang. Kung din yun, iwas sa pagod. Siyempre, pagod. Pag fourth quarter na kasi. Matutukan talaga ng mga guro yung mga bata. At kung mababawasan man po yung mga ibang gawain ng bata, kagaya ng mga ibang extracurricular activities, more on academics sila ngayon. May pangamba naman ang ilan sa planong bawasan ang activities ng mga bata na labas sa academics. May mga aral din daw kasi na hindi na ituturo sa loob ng classroom. May mga talents po sila na hindi na ituturo sa academics. So yun din po yung cons nun, kung babawasan nila. Bea Pinlac, nagbabalita para sa GMA Integrated News. The International Criminal Court is now in session. Rodrigo Roa Duterte. Walong co-perpetrators o kasabat umano ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa drug war ang pinangalanan ng International Criminal Court Office of the Prosecutor. Nanilbihan sa ilalim ng Duterte administration ng 8 personalidad na tinukoy. Si dating PNP Chief at ngayon Senador Ronaldo Bato de la Rosa, si Senador Bongo na dating Special Assistant to the President, si dating Justice Secretary Vitaliano Aguirre II, si dating CIDG Director for Operations at kalaunay naging Acting PNP Chief Vicente Danao, ang namayapang dating PNP Chief Camilo Cascolan, pati si dating PNP Chief Oscar Albayalde. Pinangalanan din ng ICC sina dating NBI Director Dante Gueran at dating PDEA Chief Isidro La Peña. Ang common plan o kasunduan daw ni Duterte at kanyang umanong mga kasabwat i-neutralize sa mga kriminal na sangkot sa iligal na droga sa pamamagitan ng pagpatay. Pansin ni ICC Assistant to Counsel Attorney Cristina Conti, karamihan sa mga tinukoy ay Davao Boys o may koneksyon na kay Duterte nung alkalde pa lang siya ng Davao City. Sina De La Rosa, Danao at La Peña nanungkulan bilang hepe ng pulisya sa Davao City. Mula naman sa Davao Regional Police Office si Cascolan. Si Gueran ay naging Regional Director ng NBI Davao at si Go ay matagal ng kalyado ni Duterte. Nang maupo si Duterte bilang presidente, sinabi ni Conti na inilagay ang Police Davao sa iba't ibang kagawaran para masiguro ang impunity anya sa pagpapatupad ng drug war. Ibig sabihin, sabi ni Conti, Davao Boys ang gagawang ng krimen at Davao Boys din ang mag-iimbestiga. Para kay Noy Special Assistant to the President at ngayon Senador Bongo, walang basihan at hindi makatarungan ng pagtawag sa kanya ng ICC prosecutor bilang co-perpetrator ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa war on drugs. Si dating Justice Secretary Vitaliano Aguirre II naman, iginiit na hindi siya kailanman nasangkot sa umano'y extrajudicial killings noong drug war. Balitang hatid ni Dano Tingkungko. 8 kilalang kaalyado at dati mga opisyal ng Administrasyong Duterte ang tinukoy sa dokumentong inilabas ng International Criminal Court na mga co-perpetrator o kasabwat ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang war on drugs. Ang ilan sa kanila kasalukuyang matataas sa opisyal, gaya ni na Senador Bongo at Bato de la Rosa. Paglilinaw ni ICC Assistant to Counsel Cristina Conti, hindi nangangahulog ang akusado na rin o may mga kaso na ang mga pinangalanang co-perpetrator. Binanggit lamang sila sa konteksto ng pagkukwento kung ano ba ang ginawa ni Duterte. Pero sa nakikita ko mukhang nagkaroon ng kaintindihan yung defense at saka prosecution na mag-unseal
o isa publiko yung ibang pangalan para mas maintindihan ng taong bayan ng labas sa Pilipinas kung ano ang kinikwento. Kumbaga makakatulong ito dun sa pagkikwento nila sa papel ni Duterte. Nauna nang itinanggi ni Senator Go ang mga paratang na anyay walang batayan, hindi patas, hindi makatarungan at walang kaugnayan sa katotohanan. Si dating Justice Secretary Vitaliano Aguirre pinabulaan ng kasabwat siya sa extrajudicial killings. But I've never engaged in any extrajudicial killing. Hindi ko sinuportahan yan. Kung meron man, hindi ko nga alam yan eh. As a matter of fact, during my time as Secretary of Justice, they made a big fuss about the killings of Kian de los Santos, Carlos Arnaiz, and Culot de Guzman. I was instrumental in bringing all the parents and relatives of these three to Malacanang, Bahay Pangarap. And because of this, they were able to meet with the president. And after that meeting, charges were filed against this policeman, and trials were conducted, and they were all convicted. Patutsyada pa ni Aguirre, dinawit lang anya ng ICC Office of the Prosecutor ang pangalan niya para bigyang kredibilidad ang sinasabi nitong common plan para i-neutralize ang mga kriminal na sangkot sa illegal na droga sa pamamagitan ng pagpatay. So, ang naging partisipasyon ni Aguirre bilang Justice Secretary nung panahon ni Duterte ay doon sa bahagi pa nga ng aiding and abetting o pagtulong na gumawa ng atmosfera o mag-udyok sa iba na pumatay. Si Bato de la Rosa din, merong mga statements nung ipinapaliwanag nga nila sa publiko ano ba itong tokhang na ang tono ay kill, kill, kill. Yung buong setup na yon ang nagbibigay ng pananaw sa mga tao na covered ang lahat. Tokhang is a national policy. Sinisikap pa naming kunin ang pahayag ng ibang mga pinangalanang co-perpetrator. Sa susunod na Lunes, February 23, magsisimula ang confirmation of charges hearing kay Duterte. Araw-araw maliban sa Miyerkules, 10 a.m. to 3 p.m. The Hague time o 5 to 10 p.m. oras sa Pilipinas. Sa pagdinig, aalamin kung may sapat na basehan para tumuloy sa paglilitis si Duterte. Dano Tingkungko, nagbabalita para sa GMA Integrated News. At para sagutin ang mga pahayag ni Senador Rodante Marcoleta kaugnay sa West Philippine Sea, makakapanayam natin si retired Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio. Magandang umaga po at welcome sa Balitang Hali. Good morning. Good noon to everyone. Opo. Pakipaliwanag po itong pinunan ni Senador Marcoleta na Magallona versus Ermita. May basehan po ba yung pagsasabi niyang tres unos ang desisyon ng Korte Suprema dyan? Alam mo, yung Magallona versus Ermita, ang Congress passed a law. Both the House and the Senate overwhelmingly approved the law. The President signed it. And it was questioned before the Supreme Court. And the Supreme Court was unanimous. The law was constitutional because it conformed to the Constitution. So, ang sinasabi ng mga petitioners sa Magallona na ang territorial sea daw ng Pilipinas, lahat na tubig enclosed by the 1898 Treaty of Paris Lines, no? Yung international law at UNCLOS sinasabi hanggang 12 nautical miles lang ang territorial sea from your baseline. Hindi mo masakop yung high seas, hindi mo masakop yung exclusive economic zone as part of your territorial sea. Pumirma tayo. We are a party to the UN Convention of the Law of the Sea. At yung Constitution mismo natin nagsasabi na we adhere to the general principles of international law. General principles of international na yung territory nautical miles lang. So yung Constitution mismo natin nagsasabi na sumunod tayo sa international law, customary international law. That means 12 nautical miles lang. Ang gusto nila Marilyn Magallona, sa copy natin,
beyond the 12 nautical miles, sakupin natin yung exclusive economic zone at high seas. Labag yan. That's against customary international law. That's against UNCLOS. So, ang ginawa ng Kongreso, they passed Republic Act 9522. Overwhelmingly approved by the House and by the Senate. Pinirma ng Presidente, kini-question ngayon sa Supreme Court. Unanimous ang Supreme Court na constitutional yon, yung Republic Act 9522. So, ngayon sinasabi ni Senator Marcoleta, treason raw. Alam mo, walang treason. There is no crime of treason during peacetime. Every freshman law student knows that treason can be committed only during wartime. So, before Marcoleta can charge me with treason, dapat ang gagawin niya, i-amend niya muna yung Article 140 ng Revised Penal Code para treason can be committed during peacetime. Justice, at saka baguhin niya rin yung Constitution na kasi sa Constitution, you cannot make a criminal law retroactive. Ex post facto legislation yan. So baguhin niya muna yung Constitution para i-repeal yung ex post facto provision. At saka baguhin niya yung Constitution, i-repeal yung provision na we adhere to general principles of international law. At saka dapat yung i-convince siya ng President at saka Senate na mag-withdraw tayo sa UNCLOS. Dahil dun sa UNCLOS, we agree that ang ating territorial sea ay hanggang 12 nautical miles lang. So dapat gawin niya muna lahat ito bago niya ma-charge kami ng... At saka i-convince niya yung Supreme Court na lahat ng mga members of the Congress, the senators and the congressman who passed the Republic Act 9522 at saka yung presidente who signed it are committed treason. Convince niya. At saka yung lahat ng mga justices ng Supreme Court, unanimous sila eh. Unanimous kami noon. Opo. Interesado ba kayo, Justice? Committed treason. Gawin niya muna yon. Interesado po ba kay Justice na makipagdebate kay Senador Marcoleta tungkol dito at sa issue ng West Philippine Sea? Handa rin po yung host ng Philippine Bar Association yung debating yan. Yes, I accept the terms of the Philippine Bar Association. No? May terms sila, it will be a formal debate, papayag ako. Kahit saan, papayag ako. At wala pong mga kondisyon? No, ang alam mo, pag debate, may proposition. May affirmative at negative. So pag may affirmative at negative, yun. At saka yung ang topic dapat is there yung sinasabi kasi ni wala raw West Philippine. Topic should be whether there is legally a West Philippine Sea. At saka sinasabi ni Marcoleta, the Calayan Island Group islands are located outside our Nasa high seas daw po. Malinaw yun. So, one of the subtopic will be whether the entire form part of Philippine territory, even if some parts are outside our exclusive economic zone. Yung Justice, mga issue na ni-raise niya, yun dapat. Para matuto yung publiko. This is to educate everybody. Dahil hindi pwede yung isang senador, sinasabi niya, public, that walang West Philippine Sea. Legally, walang West Philippine Sea. That is just the imagination of some people. Okay, let's debate on that. Whether there is a legal definition of West Philippine Sea under Philippine law. Justice, para po kay dating Senador Francis Tolentino, mas gugulo daw yung issue kapag magdidebate kayo ni Senador Marcoleta, mas importante raw yung pagdidialogue na lang sa China. Reaction niyo po riyan? Dahil nagsalita na si Marcoleta, we have to correct this, otherwise the people will be misinformed. We have to correct this. To some extent, pareho kayo na sinasabi na ang 12 nautical miles, yun lang gina-generate ng ating mga teritoryo. And beyond that, ay high seas. Pero ibang unique po, hindi ba? Yung, beyond 12 nautical miles, exclusive economic easy, zone. Opo. Beyond 200 high seas na yan.
Pero unique po yung sitwasyon ng Pag-asa Island, hindi ho ba? Pwede ho nyo bang maipaliwanag yon? Yung, alam mo, there are two disputes in the South China Sea, the maritime dispute and the territorial dispute. Yung Opo. maritime dispute governed by UNCLOS. Territorial dispute, principles of international law. Yung because of that, within your exclusive economic zone, there can be territories that do not belong to you, that belong to other countries. And there are also territories beyond the exclusive economic zone that can belong to countries. Hindi mo, what he's saying na dahil outside the exclusive economic zone natin yung 4 na isla ng Calayan Island Group, hindi na natin maklaim yon. Mali yun. Opo. You can claim even beyond your exclusive economic zone, offshore islands ang tawag dyan. At nasa batas na po natin at meron ng elected officials doon sa mga lugar na yon. Ano ho? Yes, 1734 pa, nasa Pedro Murillo Velarde map na yung Los Baos de Paragua. Spratlys yun. Okay. Yung Calayan Island Group, claim natin yan, 1734 pa. Mahaba-haba po talaga at masalimot ang debate ito kung sakaling matuloy po inyong debate. Pero very interesting. Maraming salamat po sa oras na binahagi nyo sa Balitang Hali. Sa kuha ng CCTV sa Libagon, Southern Leyte, makikita ang isang bata. Bigla siyang tumawid habang may paparating na SUV. Walang pedestrian lane sa bahaging yan ng barangay Magkasag. Nakaiwas ang SUV kaya hindi nito nabundol ang bata. Ang bata naman, nadapa matapos magulat sa parating na sasakyan. Nagtamo siya ng galos. Samantala, inalala ng Kamara ang dati nitong House Speaker na si Jose De Venecia Jr. Nag-alay ng dasal ang mga kongresista para kay De Venecia. Kabilang sa mga nagsalita sina House Speaker Bogie D, Pampanga Representative Gloria Macapagal Arroyo na nooy Pangulo nang maging House Speaker si De Venecia. Gayun din si dating Senate President Manny Villar na counterpart ni De Venecia sa Senado noong 13th Congress. Ayon sa pamilya De Venecia, nakatakdang ilibing ang dating House Speaker sa Miyerkules, February 18. Aprobado na ng Department of Education ang 5 araw na wellness leave sa mga empleyado nito. Kasama sa kautusan ng mga teaching, related teaching at non-teaching personnel ng kagawaran. Pwede mag-file ng hanggang 3 araw na magkakasunod na wellness leave o pa isa-isang araw hanggang sa maubos ang 5 araw. Hiwalay ng wellness leave sa iba pang leave. Ayon sa DepEd, layunin ng wellness leave na bigyang prioridad ng mga empleyado ang kanilang mental health at well-being. Publicity stunt ang tawag ni Senate President Tito Soto sa petisyong inihain sa Korte Suprema para isight siya ng indirect contempt. Ang kanyang tinutukoy ay ang inihain na petisyon ng ilang abogado at individual dahil sa mga pahayag ni Soto sa desisyon ng Korte Suprema kaugnay sa Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte noong 2025. Sabi ni Soto, hindi batayan ang pagsasabi ng hindi pagsang-ayon sa desisyon ng Korte para makontempt ang isang tao. Dapat daw alam ito ni Attorney Ferdinand Topacio na isa sa mga naghain ng petisyon dahil matagal na anyang may record si Topacio na hindi sumasang-ayon sa court decisions kapag hindi ito pabor sa kanyang kliyente. Sasagutin daw ni Soto ang petisyon kapag iniutos na ito ng korte. Wala pang komento si Topacio sa pahayag ng senador. Alert at active na pet mula sa Sultan Kudarat ang ating bida ngayon pong Lunes. Tinutuo kasi nito ang taguri sa mga aso bilang mga bantay. Heto raw ang patunay riyan. Looks can be deceiving. Ang eksena na asong si Yanni mukhang chill lang sa umpisa nang ilapag ng kanyang fur mom ang stack ng pera. Si cutie! Mode activated agad ang alaga. Pati si Fur Lolo na kunwaring kukuha, abay hindi umubra sa pambabakod at titig ng aso. Para kay Fur Mom Janine, God gave me you at protective talaga si Yanni sa kanyang mga gamit. Ang video, mahigit 2 million na ang views. Aba, si cutie, ikaw ay trending! Safety deposit doon. Galing. Ang ganda, okay?
Thank you. Yan ang dapat sinabi ng may-ari. Pagkabantay sa pera. Ito po ang Balitang Hali. Bahagi kami ng mas malaking misyon. Ako po, si Connie Season. Rafi Tima po. Kasama niyo rin po ako, Aubrey Carampel. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino.